Kumusta po ang mga Faxnatics? Napanood niyo ba yung recent hearing dyan po sa Senado? Nagkasagutan po sina Senator Risa Hontiveros at saka si Vice President Sara Duterte. Ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Binubusisi ngayon ng mga senador dahil budget season na po ngayon, no? Nag-uusapan na po yung mga panukalang budget ng iba't ibang mga ahensya sa susunod na taon 2025. At hindi po exception dito yung Office of the Vice President kung saan ang hinihiling po nila na maging budget nila para sa 2025 ay 2 billion pesos. At kasama dito sa hinihiling na budget ng Office of the Vice President ay yung 10 milyong piso para doon po sa distribution ng children's book na di umano, or nakalagay naman doon, ang author po ay si Vice President Sara Duterte. Ang title po ng libro, Isang Kaibigan. Ngayon, bakit po nagpanting yung tenga ni Vice President? Tinanong lang naman siya ni Senator Risa Hontiveros tungkol saan ba yung libro. Kasi meron nakalaan doon sa proposed budget ng Office of the Vice President na 10 million pesos. Aba, bigla nagpanting yung tenga ni Vice President Sara Duterte kung ano-ano na po yung mga pinagsasabi. This is an example of politicizing. Ang problema niya kasi nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. Noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. Humingi siya ng tulong sa akin at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Tanggalin niyo po muna yung idea na si Risa Hontiveros ay isang opposition senator. Tanggalin niyo pa rin po muna yung idea na magkalaban po sila sa politika. Unang-una, tanongin po natin, legitimate po ba yung mga itinatanong o yung mga issues na ni-raise ni Senator Risa Hontiveros tungkol po dito sa proposed budget ng Office of the Vice President? Ang maikling sagot, legit po. Alam niyo po, nasa budget season tayo ngayon. Ito yung mga pagkakataon kung saan dapat binubusisi ng ating mga leader dyan po sa Kongreso yung proposed budget ng iba't ibang mga ahensya, kabilang po dyan ng Office of the Vice President. Na-imagine niyo po ba yon? 10 million pesos dadalhin dito po sa children's books. Ang title po, Isang Kaibigan, pamimigay sa mga bata sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nakalakip po, as we understand it, sa mga backpack na ipamimigay din doon sa mga bata. Kay mismong Vice President na po nanggaling. Siya na po mismo yung umamin without being asked. Hindi naman siya tinatanong tungkol dito pero dire-diretso yung bunganga niya. So lumabas din sa kanyang mga bibig kung tungkol ba saan ba ito. Sabi niya, nandun kasi yung pangalan niya sa libro. Well, bukod sa nandun yung pangalan niya bilang author nitong librong Isang Kaibigan, yung dulo, meron din siyang larawan at merong mensahe from the Office of the Vice President. Kahit sang anggulo nyo po tingnan, mukha namumulitika. Hindi si Risa Hontiveros, kundi yung Vice President. Siya mismo yung umamin. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. Unang-una, hindi po tinatanong yun sa kanya. Bakit yun yung una niyang naisip? Baka ibig sabihin, yun talaga intention niya. Talagang gusto niyang gamitin yung children's books na siya yung author para mamulitika. Kailan? We don't know. Baka naman may kinalaman ito sa 2028. Importante po na mayroong nagtatanong tungkol dito sa pera na ito dahil unang-una, hindi po barya yung 10 million pesos. 10 milyong piso po iyon. Hindi po issue na hindi naman to ibebenta. Yan ang sabi kasi ng Vice President Sara Duterte, no? Hindi naman bibigay yung hindi naman ibebenta yung mga libro. Tapos, nung tinanong siya, ano po ba yung tungkol saan po ba yung libro? 'Di ba? Hindi niya sinabi. Napakaangas ng sagot niya. Honestly, medyo bastos, no? Hindi porke Vice President ka, dapat ganun na yung pag-aasta mo. Baka nasanay po kasi siya na over the past couple of years, bine-baby yung Office of the Vice President pagdating po doon sa pondo, no? Kasi talaga namang merong natural courtesy yung Kongreso pagdating po sa Office of the Vice President tsaka sa Office of the President tuwing binubusisi po yung kanilang tao ng budget. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya pwedeng tanungin.
Dahil unang-una, pera po natin yung ginastos or gagastusin dito sa children's books na ito. This is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Pera po natin yan, hindi po pera yan ni Sara Duterte. Kung pera niya yan, wala tayong, hindi natin kailangan magtanong, pera mo yan, di ba? Kung gusto mo mamuliti ka, pera mo yung gastusin mo. Pero kung pera po ng taong bayan, pera natin, yung ginagastos para sa mga ganyang proyekto, na halata namang pamumuliti ka lang, dapat at the very least, meron nagtatanong. Bakit napikon agad yung Vice President? This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Lumalabas po dyan ng Vice President hindi po sanay na tinatanong pagdating sa mga legit issues. Parang may pagkadiktador yata siya. Parang pikon na pikon agad. Tanungin mo lang kung saan ba dadalhin or tungkol saan ba yung libro na yun. The explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Isang kaibigan yung title pero yung sagot niya parang isang kaaway masyadong iba doon sa mensahe ng libro yung kanyang pag-uugali o asal doon sa mismong hearing ng Senado. Tinatanong ka lang tungkol saan yung libro, pumuntok agad yung butchi mo. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Hindi ko pwedeng sagutin lang muna. Tapos iba natin mga senador, tameme naman. Ang tawag sa kanila mga fence-sitters. Bakit? Baka siguro naglalaro pa rin sila ng politika ngayon. Kahit biyak na po yung unit team, kahit magkaaway na obviously si Pangulong Marcos at saka yung mga Duterte. In fact, ito si Sara Duterte, sunod-sunod yung mga banat dito kay Bongbong Marcos. Iba mga senador, syempre naglalaro pa rin yan. Hindi sila pwedeng kumampi entirely kay Bongbong Marcos dahil paano pagkatapos ng midterm elections at malakas pa rin tong mga Duterte, paano kung si Sara Duterte pa rin yung leading candidate para sa presidential elections sa 2028, saan sila pupulutin. Ang tawag dyan, nag-iingat. Ang tawag dyan, fence-sitting. Ang tawag dyan, mga sip-sip. Tawag dyan, tinitingnan yung kanilang political future and fortune. So, tanggalin na po natin na yun, no? Pero good thing kahit papano, may kaisa-isang senador nagtanong dito. Dahil, again, pera po natin ang pinag-uusapan dito. 10 million pesos. Tapos mamimigay ka ng libro. Meron pong impact yung libro na yung pamimigay sa mga kabataan, no? Pwede magamit yan para maapektuhan o ma-impluwensyahan yung kanilang pag-iisip. Pwedeng, hindi ko pa nababasa yung mismong libro, pero base doon sa mga lumalabas sa mga ilang bahagi ng aklat, halatang may pamumuliti kang involved. Dahil unang-una, kung gusto mo lang talagang turuan ang mga kabataan natin, ang mga bata tungkol po sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang kaibigan, hindi naman kailangan nandun yung pangmumukha ng Vice President. Obviously, that's a propaganda material at the expense of taxpayer money. Pera po natin yung ginagamit o gagamitin ng Office of the Vice President sa isang aklat na lumalabas self-serving. Para po sa kanya yan, hindi po para sa atin yan. Kung talagang gusto ng Vice President na turuan ng ating mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng pakikipagkaibigan, hindi mo naman kailangan magsulat ng libro tungkol dyan Maraming kaparaanan. Hindi mo kailangan insert yung sarili mo dyan para turuan lang doon sa konsepto ng pagkakaroon ng isang kaibigan. Kasi, in the end, nakakaawa po yung mga kabataan natin. Sila pa po yung nagagamit sa pumumulitika. Hindi po na nagtanong, hindi po ni Risa Ontiveros, kundi ng mismong Vice President. Kung meron po na mamumulitika dito, hindi po yung nagtanong tungkol doon sa 10 million budget para sa children's books. Ang namumulitika po rito, clearly, ay si Vice President Sara Duterte. Malinaw na malinaw po yun, huwag niyo pong kakalimutan. At again, dahil budget season po tayo ngayon, dapat bantayan po natin yung proseso ng paghahanda ng ating budget para sa 2025. Hindi po natin pwedeng pabayaan na lang, naggastusin kung saan-saan ng ating mga leader sa gobyerno yung pera na ating pong iniaambag sa ating kabanang bayan. Bantayan po natin yan, maliit man o malaki. Lalo kung ang pera natin bilang taong bayan ay ginagamit o gagamitin para sa propaganda at sa politika. Yun lang po.